Si Lara Abusejo ay isang masipag at idealistic na HR officer. Dahil sa kahirapan sa buhay ay kailangan niyang magpakasal sa lalaking hindi naman niya kilala. Siya ay 28 years old. Kung yan lang po ang paraan para gumaling kayo, sige po tita, papayag ako. Sa kabilang banda, makikilala naman natin si Fritz Santos, ang CEO ng malaking kumpanya. Seryoso, tahimik, ngunit may tagong lambing pa rin naman sa kanyang katawan kapag nakilala mo siya. Ako? Gusto magpakasal sa'yo? Bakit? Sino ka ba sa inaakala mo? Mai-inlove ba sila sa isa't isa kahit na ang totoo ay na mali lang naman ng taong pinakasalan si Lara? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na ihahandog ng Siren Radio. Kauuwi lang ni Lara sa bahay ng kanyang tiyahin. Pagod na pagod siya pero nakangiti pa rin ang pumasok sa loob. Tita Lydia! Nandito na po ako. Grabe ang traffic sa bayan. Pasensya na po at ngayon lang ako nakarating. Kumain na po ba kayo? Kung hindi pa, sabayan niyo na lang po ako. Napansin niyang walang sumagot sa kanya kaya lumingalinga siya sa paligid. Tita? Nasaan po kayo? Narinig ni Lara ang mahina at pautal na ungol mula sa kusina. Dali-dali siyang nagtungo doon. Tita? Ayos lang po ba kayo? Ano pong masakit sa inyo? Nakita niya si Lydia na nakaupo sa silya. Hawak ang tagiliran, pawis na pawis at namumutla. Pamangkin, Lara, ang sakit. Parang tinutusok ang tagiliran ko. Tita, Diyos ko po, kailangan po natin pumunta sa ospital. Sandali, tutulungan ko kayong tumayo para makapunta tayo agad doon. Hihingi din po ako ng tulong sa mga kapitbahay. Hindi na. Baka kayanin ko pa naman. Baka sumakit lang ang tagiliran ko dahil sa kinain ko. Naputo lang sinasabi ni Lydia dahil sumagot agad si Lara sa kanya. Hindi po tita. Hindi na po ako papayag. Mas mabuting masiguro natin kung ano ang kalagayan ninyo. Sandali po. Kukuha lang ako ng bag at aalis na tayo. Agad na kinuha ni Lara ang bag niya at cellphone. Binalikan niya si Lydia at inalalayan. Tita, dahan-dahan lang po tayo ha. Huwag kayong bibitaw sa akin. Hindi po ako papayag na pabayaan ko lang kayo rito. Makapunta po tayo sa ospital ha. Salamat pamangkin. Pasensya ka na ha. Kababalik mo pa lang sa bahay galing sa trabaho pero eto, aalis ka na naman papunta sa ospital gawa ako. Walang anuman po tita. Mas importante po kayo kaysa sa kung anuman. Siyempre, uunahin ko po kayo. Naglakad silang mabagal papuntang tricycle. Tinulungan na rin sila ng mga kapitbahay nila. Sa biyahe, hawak ni Lara ang kamay ng kanyang tiyahin habang panay ang lingon sa kanya. Tita, nandito lang po ako. Konting tiis lang po ha. Malapit na po tayo sa ospital. Salamat Lara. Buti nandito ka sa tabi ko. Kahit papaano, lumalakas ako. Pagkarating sa ospital ay sumigaw si Lara sa nurse station. Agad naman siyang tinulungan ng mga nurse doon. Nurse! Emergency po! Masakit pong tagiliran ng tiyahin ko. Namumutla na po siya kanina pa. Sige po, dali na lang po natin siya dito sa wheelchair. Doc! May emergency po! Nilapitan ng doktor si Lydia at sinimula ng pagsusuri sa kanya. Kailan pa sumakit ito, ma'am? Kanina lang ulit. Parang biglang tinusok. Tapos tuloy-tuloy na. Lagi ko naman itong nararamdaman. Ngayon lang ang pinakamasakit. Sige po. Kailangan natin siyang dalhin sa ER. I-check natin baka may appendicitis o gallstone po ang sakit ninyo. Tumingin si doktor kay Lara. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang kasama niya, Iha? Opo, Doc. Ako pong pamangkin niya. Gagawin po ba agad ang test ngayon din? Opo, miss. Magkakaroon tayo ng test ngayon para malaman natin ng sanini itong pagsakit ng tagiliran niya. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan namin siya rito sa ospital. Ngumiti si Lara sa doktor. Salamat po, Doc. Opo, gawin niyo po ang lahat para sa tia Lydia ko. Habang nilalapatan ng atensyon si Lydia, hawak-hawak pa rin siya ni Lara at hindi bumibitaw. Salamat Lara ha. Kung hindi ka umuwi sa atin tiyak na patay na ako ngayon. Huwag po kayo mag-alala tita. Nandito po ako. Hindi ko po kayo pababayaan. Kayo na lang pong pamilya na meron ako kaya gagawin ko po ang lahat para gumaling kayo.
Sa waiting area ng ospital, hawak ni Lara ang kamay ng tiyahin niyang si Lydia na nakaratay sa stretcher. Dumating ang doktor. Pasensya na po, pero kailangan talaga natin siyang operahan sa lalong madaling panahon. Delikado na po ang kondisyon niya. Magkano po ba, Dok? Kung sakali na magpa-opera po kami, sabihin niyo po sa akin at baka magawan ko pa po ng paraan. Aabot po sa 100,000 ang lahat-lahat. Higit pa. Kailangan po kasi nating simulan agad dahil iba na po ang kondisyon niya. Nanghina si Lara nang marinig yun. Wala siyang ganito kalaking pera. Pumikit siya at bakas ang pag-aalala sa kanya. Final na po ba yan, Dok? Wala na bang ibang paraan para gumaling si tita? Ito na po ang pinakakailangan niya ngayon. Pasensya na po pero sige po, bibigyan ko po kayo ng oras para makapag-isip. Umalis na ang doktor. Tahimik si Lara at halatang nag-iisip kung ipapa-opera niya ba ang kanyang tiyahin o hindi. Si Lydia, nagsalita ng mahina pero malinaw. Lara, pamangkin. Tita, wag na po kayo magsalita. Mahina pa po kayo. Mas maigi po kung magpahinga na lang po muna kayo, okay? Nandito lang naman po ako. Narinig ko ang sinabi ng doktor. May paraan. May kilala kong mayaman. Gusto kanyang pakasalan. Noon pa. Pero hindi ko lang masabi sa'yo. Nagulat si Lara nang marinig yun. Tita naman, paano pa po ninyo naiisip yan sa ganitong pagkakataon? Itigil nyo na po yan at magpahinga na lang po kayo. Ilang naisip ko, pamangkin. Kung mapakasalan mo siya, matutulungan niya tayo. Hindi lang ako, pati na rin ikaw. Makakaalis tayo sa kahirapan. Ayaw mo ba nun? Agad na umayaw si Lara, para kasi sa kanya ay hindi tama iyon. Pero tita, hindi ko siya mahal. Hindi ko nga siya kilala ng lubusan. Sino po ba yun? Minsan sa buhay, kailangan nating isatambi ang puso, pamangkin. Para sa pamilya. Ayaw mo bang mabuhay ako at maging masaya kasama ka? Magpahinga po muna kayo. Pag-iisipan ko pa po muna ang sinabi ninyo sa akin. Mahirap naman po yung bigla-bigla na lang po ako magdedesisyon, hindi po ba? Yun naman ang ginawa ni Lydia. Gusto rin kasi niyang magkaroon pa ng oras para makapag-isip si Lara sa offer niya. Pagkaraan ng 1 oras, tahimik si Lara. Tiningnan niya ang tiyahin niyang tulog na tulog. Nangingilid ang luha niya. Hanggang sa nagising na ang tiya Lydia niya. Sa tingin pa lang nito ay parang nagtatanong na kung anong desisyon ni Lara. Ano? Nakapag-desisyon ka na ba? Kung yan lang po ang paraan para gumaling kayo. Sige po tita, papayag po ako. Mahina pero bakas ang saya ni Lydia nang siya ay magsalita. Salamat Lara, salamat. Tahimik na tumayo si Lara, pinahid ang kanyang luha at lumabas ng kwarto para tawagan ng lalaking binanggit ng kanyang tiyahin. Pero bago pa yon ay kinausap muna niya ang Diyos. Patawarin niyo po ko, Lord. Sarili kong kalayaan ng kabayaran ng gagawin kong to. Pero hindi ko kasi kayang mawalan ng pamilya. Lalo at si Tita Lydia na lang ang meron ako. Sa labas ng kwarto ng ospital, tahimik na nakaupo si Lara sa isang sulok. Hawak ang kanyang cellphone. Nag-aalangan pero alam niyang kailangan niyang tawagan si Tristan. Tumatawag si Lara. Ilang ring lang at sinagot agad ni Tristan. Tita Lydia, kumusta po? Nakapag-desisyon na po ba? Natigil sa pagsasalita si Tristan dahil sa boses ni Lara sa kabilang linya. Oo, ako to, Tristan. Si Lara, nakapag-desisyon na ako sa alok mo. Masiglang sumagot si Tristan. Sa wakas, akala ko hindi mo na talaga ako tatawagan. Ilang taon na rin ako naghihintay, Lara. Hindi mo lang alam. Ano na? Anong desisyon mo? Pumapayag na ako, Tristan. Sa kasal. Napabuntong hininga sa tuwa si Tristan. Salamat, Lara. Hindi mo alam kung gaano ko to hinintay. At huwag ka mag-alala. Handa na ang lahat. Kahit ngayong linggo pa, pwede tayong ikasal kahit saan mo pa gusto. Basta, sana wag mo tong pagsisisihan, Tristan. Hindi ako nagpapakasal dahil mahal kita. Ginagawa ko lang to para kay Tita Lydia. Naiintindihan mo naman siguro yun, hindi ba? Alam ko. Pero bibigyan mo rin ako ng pagkakataong mapatunayan ng sarili ko, di ba? Ayos na ako nun. Ngumiti siya kahit alam niyang hindi naman yun nakikita ni Lara. Titingnan na lang natin pagkatapos ng kasal. Wala ka nang kailangang alalahanin. Ako nang bahala sa ospital, kay Tita Lydia, sa lahat.
Salamat, Tristan. Sana nga ay matulungan mo talaga kami ni Tita Lydia. Nagpaalam na si Lara sa tawag. Pagkababa niya ng cellphone ay pinuntahan na niya ang kanyang Tita Lydia. Lara! Anak! Ano? Nakausap mo na ba si Tristan? Ikakasal ka na ba sa kanya? Opo, tita. Pumayag na ako sa kasal na offer niya. Ay, naku naman. Salamat. Salamat talaga, pamangkin ko. Ay, naku, sa wakas. Hindi na ako mag-aalala sa kalagayan ko at makakaalis na rin tayo sa hirap. Mayaman kasi talaga yun si Tristan. Pilit na ngumiti si Lara kahit ang totoo ay naluluha na siya. Basta po, tita, magpagaling kayo. Yan lang po ang gusto kong kapalit nito. Oo, pamangkin. Oo, dahil sa'yo mabubuhay pa ako na matagal. Mabait talaga ang Diyos at binigyan niya ako ng pamangkin na tulad mo. Pagkatapos nun ay nagpaalam siya kay Lydia para pumunta sa CR. Sana tama tong desisyon na to. Para kay tita. Kahit kapalit ay sarili kong kalayaan. Gagawin ko to dahil mahal ko siya. Ilang araw lang ang nakalipas sa loob ng munisipyo. Simple lang ang lugar pero naroon na ang judge, ang ilang abogado at staff. Pumasok si Lara na mag-isa. Simple lang ang suot at halatang nag-aalinlangan. Wala man na akong kasama sa araw ng kasal ko. Pero para kay Tita Lydia, kakayanin ko to. Biglang pumasok ang groom, naka-black suit pero may suot na maskara sa mata na parang masquerade mask. Napakunot ang noo ni Lara. Gulat na gulat siya. Hindi mo naman sinabi na dapat ay nakamaskara pala tayo. Bakit ka ba nakaganyan? Tahimik lang ang groom, ni hindi nagsalita o sumagot. Tumayo lang siya sa tabi ni Lara. Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit ka nakamask? Hindi ba't wala namang party ngayon dito? Hello, kasal natin to. Tahimik pa rin ang groom, nakatayo lang na parang walang naririnig. Ano ba to? Pinaglalaroan mo ba ako, ha? Wala na nga akong kasama tapos ganito ka pa? Ay nako, bahala ka na nga dyan. Iyo, ayos ka lang ba? Handa ka na ba sa seremonya na gagawin? Tumangulang ang groom sa judge. Wala pa ring imik ang groom kaya kinabahan na si Lara. Hoy, kung ikaw talaga yan, sagutin mo naman ako kahit isang beses lang. Kanina pa ako tanong ng tanong dito, oh. Hindi mo ba ako naririnig? Bumaling si Lara sa judge. Judge, bakit po ba siya nakamaskara? Pwede po bang tanggalin muna natin yan? Iha, kung yan ang kagustuhan ng asawa mo, wala naman kami magagawa. Ang mahalaga ay pareho kayong pumayag sa kasal na to. Malungkot na bumuntong hininga si Lara. Bakit parang may mali? Pero no, kailangan kong tapusin. Para kay Tita Lydia. Kung handa na kayo, magsisimula na tayo. Tahimik lang ang groom sa buong seremonya. Si Lara hindi mapakali sa kinauupuan. Ngayon ay ipahayag niyo ang iyong pagpayag. Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba si Lara bilang iyong asawa? Tumangulang ang groom pagkatapos ay tiningnan ng kaunti si Lara. Tahimik lang si Lara, tila may alinlangan pero hinayaan niya na lang ang pakiramdam niya na yun. Nang siya na ang tinanong ay sumagot agad siya. Opo, tinatanggap ko siya bilang aking asawa. Sa bisa ng batas, kayo ay mag-asawa na. Congratulations to the both of you. Palakpakan mula sa staff, si Lara ay nakatitig sa maskarang suot ng kanyang groom. Pwede na bang tanggalin yung maskara mo? Ngayong mag-asawa na tayo? Tahimik pa rin ang groom. Lumapit siya kay Lara. Bakit parang hindi mo ako kilala? Ikaw nga tong may gusto na makasal sa akin, di ba? Nagulat ang groom. Siya pala si Fritz Santos, CEO ng isang malaking kumpanya at napilit lang ng kanyang pamilya na ipakasal sa isang babae dahil mukhang walang balak itong magpakasal dahil sa trabaho. Pero namali siya ng babaeng pinakasalan. Hindi naman kasi si Lara ang babaeng yun na sinasabi ng pamilya niya. Ako? Gusto magpakasal sa'yo? Bakit? Sino ko ba sa inaakala mo? Nayabangan si Lara at magagalit na sana. Pero naalala niya na kailangan niya pala ng pera para sa kanyang tiyahin. Kung ano-ano pang sinasabi mo dyan, ibigay mo na lang sa akin ang pera na napag-usapan natin para kay Tita Lydia. Yun lang naman talaga ang pinunta ko rito. Natawa na lang si Fritz kay Lara noon. Tingnan mo, pera lang talaga ang habol mo sa akin. Yung ba napag-usapan yun ng parents ko? Okay, sige. Hindi naman ako madamot para hindi ibigay sa yun. Kaya kahit hindi ko kilala si Tita Lydia, ay bibigyan ko siya ng pera. Tinawa
Tinawag ni Fritz ang kanyang sekretary at binigyan ng pera si Lara. 20,000 pesos. Gulat na gulat si Lara pati na rin ang mga taong nakapalibot sa kanila. Ganito kadami talagang ibibigay mo sa akin? Nakakalula naman. Baka ma-hold up pa ako sa labas dahil dito eh. At saka, anong sabi mo? Hindi mo kilala si Tita Lydia? Ikaw nga ang nagpilit sa kanya na pakasalan ako? Wow, talaga ba? Bakit? Hindi naman talagang gusto mo, hindi ba? Pinakasalan mo nga lang ako dahil sa kailangan mo ng pera eh. Isa pa, hindi ko talaga kilala ang Tita Lydia mo. Ano ang cellphone mo? Nanlaki naman ang mga mata ni Lara dahil sa narinig. Hindi niya alam kung bakit kinukuha ng asawa niya ang kanyang cellphone pero binigay pa rin niya ito. Cellphone ko? Bakit? Obvious ba? Para iti-text mo ako kapag kailangan mo ako ulit. Akin na. Puno ng tanong ang mukha ni Lara. Hindi niya tuloy na iwasang hindi magtanong. Bakit ganon? Hindi ba't mag-asawa na tayo? Ibig sabihin magiging isa na ang tirahan natin. Yun naman talaga ang gusto mo, di ba? Excited ka pa nga noon sa call eh. Nagpapatawa ka ba? Hindi naman natin kailangan magsama dahil klaro namang ayaw natin sa isa't isa. Sige na, alis na ako. Ito ng cellphone mo. Tawagan mo na lang ako kapag may problema o kailangan mo ko. Wala nang nagawa noon si Lara kung hindi pabayaan ng asawa. Okay lang din naman sa kanya yon dahil ayaw din niyang makasama ang isang taong hindi niya totally kilala. Nang makaalis si Fritz ay paalis na rin sana si Lara. Nagulat na lang siya na may isang lalaking lumapit sa kanya. Ikaw si Lara, tama? Naku, pasensya ka na kung hindi agad ako nakarating. Maulan kasi. Kinailangan ko pa nga mag-jeep papunta rito para lang makaabot sa kasal natin. Buti na lang din at nakapamove. Natigilan sa pagsasalita ang lalaki dahil sumagot agad si Lara sa kanya. Ha? Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Kakakasal ko lang dun sa lalaki kanina. Lumayo ka nga. Hindi ikaw si Tristan. Ano? Nagpakasal ka na? Oo. May lalaki kanina. Kinasal kami. Hindi ko nga alam kung bakit naka-masquerade mask yun eh. Nahihiya siguro pangit. Biglang nalungkot ang lalaki. Pinakita niya lahat kay Lara ang katibayan na siya talaga ang dapat niyang pakasalan. Ano? So totoo nga. Mali yung napakasalan ko? Diyos ko, kaya pala parang may mali sa kilos niya kanina. Teka, tatawagan ko muna siya. Baka sakali magawan pa natin ng paraan. Lara, bakit naman kasi nagpakasal ka sa isang taong nakamaskara? Malay ko naman kasi na ikaw yun. Di ko rin naman alam ang itsura mo kaya nag-assume na lang ako na ikaw yun. Pilit na tinawagan ni Lara ang number ng lalaking kinasal sa kanya pero hindi ito sumasagot. Nako, mukhang wala na talaga. Ibig bang sabihin nun sa kanya na talaga ako kinasal? Pero paano ka? Hindi ko alam, Lara. Hindi ko talaga alam. Mukhang hindi na nga natin maayos pa to. Tristan, kung ano man ang mangyari ngayon, sana wag nating sasabihin kay Tita Lydia. Ayoko kasi na ma-stress pa siya tungkol dito. Parang awa mo na, please. Tumangulang si Tristan. Umalis sa munisipyo na sobrang bigat ang daladala. Guilty siya sa nangyari pero wala naman siyang magawa. Tinawagan pa rin niya ang number sa binigay sa kanya ng lalaki pero wala namang sumasagot sa kanya. Sa huli ay tinanggap na lang niya ang katotohanan. Kinasal siya sa isang lalaki na hindi niya naman talaga kilala. Pagpunta niya sa ospital ay binayaran na agad niya ang mga kailangang bayaran para magamot na ang kanyang Tita Lydia. Di kalaunan ay inoperahan na ito. Sa ospital, sa kwarto ni Tita Lydia niya, kakatapos lang ng operasyon. Nakahiga siya at medyo mahina pa pero gising na. Pumasok si Lara dala ang ilang prutas at mainit na sabaw na binili niya. Lara, pamangkin, nandyan ka na pala. Salamat sa Diyos at buhay pa ako. Sana'y gumaling na talaga ako. Opo tita, maayos na raw ang operasyon ninyo. Kailangan niyo lang pong magpahinga ng ilang araw para okay na po kayo. Lumingon si Lydia sa kanyang paligid, tila may hinahanap. Oh, nasan si Tristan? Gusto ko siyang pasalamatan. Siya ang tumulong sa atin, hindi ba? Kung hindi dahil sa kanya, ay baka. Agad na sumagot si Lara para hindi maghinala ang kanyang Tita Lydia. Tita, huwag niyo na po siyang kausapin. Ayos na po yung ginawa niya.
Hindi naman po siya naghahanap ng pasasalamat. Tsaka busy po yun eh. Alam niyo naman, businessman po siya, di po ba? Nakakaya naman kung bigla na lang po tayong tatawag sa kanya. Napakunot ang noo ng tita ni Lara pagkatapos ay nagtaka. Oh, bakit? May nangyari ba? Lara, kinasal ba talaga kayo? Aba, sabihin mo na sa akin ng totoo ngayon. Mahirap kapag ako ang nakakaalam ng sikreto mo. Sandaling tumahimik si Lara. Tumingin siya sa mata ng tiyahin na tumango. Mahina ngunit sigurado. Oo naman po tita, kinasal na po kami. At saka, pwede ba yon? Lolokohin ko kayo? Isipin niyo rin po kung hindi kami kinasal, maooperahan po ba kayo? Siya lang naman po ang inaasahan natin kaya maniwala po kayo sa akin. Kinasal na po kami. Napasinghap si Lydia at tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Ay, salamat pamangkin sa lahat ng sakripisyo mo. Hindi ko mapapalitan yung lahat kaya labis ang pasasalamat ko sa'yo. Basta ha, sabihin mo kay Tristan salamat. Kapag hindi na siya busy, sabihin mo na pumunta naman siya dito. Nakahawak sa kamay ng kanyang tiyahin si Lara pagkatapos ay ngumiti ng konti. Opo, sasabihin ko po kay Tristan. Ang mahalaga po ngayon, gumaling kayo. Yun lang po ay okay na po sa akin. Tahimik silang dalawa. Si Lydia ay humigpit ang hawak kay Lara habang tahimik na lumuluha si Lara sa gilid ng kama. Luhang hindi para sa sakit, kundi para sa kinabukasang hindi niya ginusto. Ilang araw nang tinatawagan ni Lara ang cellphone number na binigay ng lalaki sa kanya pero walang sumasagot dito. Sinubukan niyang muli. Mabuti na lang at may sumagot na rin sa kanya. Hello? Who is this? How may I help you? Napailing noon si Lara dahil sekretary pa ng kanyang pinakasalan ang sumagot sa kanya. Pero wala naman siyang magagawa kaya sinabi na lang din niya ang problema roon sa sekretary. Sabihin mo sa boss mo, tawagan ako pabalik. Kailangan naming mag-usap dahil may kasalanan siya sa akin. Naiintindihan mo ba yon? Pero busy pa po si sir ngayon eh. Sasabihin ko na lang po. Hindi natapos ng sekretary ang kanyang sinasabi dahil sumagot agad si Lara sa kanya. Kung sino man yung boss mo, sabihin mo sa kanya na akong pinaka-importanteng tao sa buhay niya ngayon. Kaya dapat lang natawagan niya ako pabalik. Pagkasabi noon ay pinatay na ni Lara ang kanyang cellphone. Gusto man niyang pumasok sa trabaho ay hindi niya magawa dahil walang magbabantay sa tita Lydia niya. Pamangkin, ilang araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho ah. Baka hinahanap ka na nila doon. Nagpaalam ka naman ba ng maayos sa kanila? Tumangulang si Lara at ngumiti bago tuluyang sumagot. Ako na pong bahala doon tita. Kung kailangan ko pong lumuhod sa harapan nila, gagawin ko. Napakabait mo talaga no? Hindi ko alam kung paano kita naging pamangkin. Sinabi ni Lara na wag na yung isipin ng tita Lydia niya. Basta, gagawa na lang ng paraan si Lara kung paano makakalusot sa mga absences niya. Kinagabihan, tinawagan siya ng kanyang asawa para kausapin. Bago sagutin ang tawag na yun ay inis na inis si Lara. Ang dami niyang gustong sabihin. Ano? Kailangan mo na naman siguro ng pera para... Naputol ang sinasabi ni Fritz nang biglang magsalita si Lara. Puisit ka! Hindi naman pala ikaw ang pakakasalan ko. Nagkamali tayo. Ayusin mo to. Dahil kung hindi, ipapapulis kita, makikita mo. Sandaling natahimik si Fritz bago sumagot ulit. Hey miss, or should I say, Mrs. ko. I'm sorry to tell you pero hindi na mababago ang kasal natin. Isa pa, sa tingin ko naman na ginamit mo na ang pera na binigay ko sa'yo, hindi ba? So, akin ka na lang talaga kinasal. Sa ayaw man o sa gusto mo. Pero mali pa rin ah. Hindi na naman natapos ni Lara ang kanyang sasabihin dahil pinatay na ni Fritz ang tawag. Inis na naman tuloy si Lara kay Fritz at sa sarili niya. Kapag nakita ko talagang lalaking yun, lagot talaga siya sa akin. Gagawin kong lahat para magbayad siya. Makalipas ang ilang araw ay nakauwi na sina Lara at tita Lydia sa kanilang bahay. Dahil doon ay pumasok na rin sa trabaho si Lara. Si Ira, ang matalik na kaibigan niya ang sumalubong sa kanya. Ay Diyos ko! Buti naman at pumasok ka na ha! Alam mo na ba ilang araw ka nang hinahanap ni Sir Fritz? Walang makita na papalit sa'yo. Kausapin mo na siya. Andun siya sa loob ng office niya. Ay nako, sana naman hindi niya ako tanggalin. Ilang araw din yun oh. O sige na, pupunta na lang sa office niya. Agad na kumatok si Lara sa office ni Fritz.
Kabadong-kabado siya. Pasok! Nang buksan ni Lara ang pinto ay agad nang umiti si Fritz. Natanggal tuloy ang kaba sa puso ni Lara noong mga oras na yon. Sir, pasensya na po kasi may nangyari sa tita ko. Kailangan pong operahan kaya binantayan ko po ng ilang araw. Gusto ko man pong pumasok pero wala naman po ako mapag-iiwanan sa kanya para magbantay. Saglit na naalala ni Fritz ang babaeng pinakasalan niya dahil sa kinwento sa kanya ni Lara, pero agad ding inalis yon sa isipan niya. Sir, ayos lang po ba kayo? Hindi niyo naman po siguro ko aalisin sa trabaho, hindi po ba? Ayaw ko pong mawalan ng trabaho. Ito na lang din po kasing pinagkukuhanan ko ng pang-araw-araw namin ng tita ko. Agad na umiling si Fritz saka sumagot. Lara, hindi. Hindi naman kita alisin sa trabaho dahil valid naman ang reason mo. Isa pa, ang tagal-tagal mo na rito sa kumpanya ko. Ikaw nga ang pinakamagaling na HR officer na nakilala ko. Saglit na napaisip si Lara para kasing narinig na niya ang boses na iyon. Parang pamilyar. Sir, parang narinig ko ng boses ninyo. Hindi ko lang alam kung saan pero parang kilala ko talaga ang boses na yan eh. Tumawa si Fritz kay Lara. Ano ka ba naman, Lara? Siyempre, boss mo ako eh. Lagi mo talaga maririnig ang boses ko. Ikaw talaga oh. Siguro, na-miss mo lang talaga ang boses ko. Kaya mo nasasabi yan, no? Ngumiti na lang din tuloy si Lara. Alam niyang narinig na niya ang boses na iyon. Ngunit hindi niya alam kung saan. Oo nga po. Baka narinig ko lang sa kung saan this past few days. Pasensya na po. Anyways, maraming salamat po at hindi niyo ako tatanggalin sa trabaho. Promise po, gagawin kong lahat ng inuutos ninyo sa akin at mas lalo ko pa pong gagalingan. Ikaw pa ba? Alam ko naman na magaling kang talaga. O sige na, magtrabaho ka na dahil mukhang marami ka pang gagawin. Thank you for showing up bago ka man sumabak sa trabaho. Muling nagpasalamat si Lara at saka umalis. Nasa isip pa rin niya ang boses ni Fritz noon. Tinitingnan kung maaalala niya o kung saan niya ito narinig. Ay nako, hindi ko talaga alam kung saan ko narinig yun. Hayaan na nga. Makalipas ang ilang araw ay tinawagan ni Lara ang kapitbahay nila. May nangyari na naman daw kasi na masama kay Tita Lydia niya, kaya nagmamadaling tawagan ni Lara si Fritz para humingi ng tulong. Alam ko makapal na mukha ko, pero pwede bang tulungan mo ang tita ko? Kailangan niya ulit ma-ospital at hindi na kasya ang pera ko rito. Sige, wala namang masamang problema. At wala ring masamang tumulong, lalo na sa asawa ko. Sige, magkita na lang ulit tayo sa... Hindi natapos ni Fritz ang kanyang sasabihin dahil nasa harapan na niya si Lara. Nanlaki ang mga mata nila pareho. Ikaw? Ikaw ang asawa ko, Sir Fritz? Ano nangyayari? Paano nangyari yun? Paano napaikot mo ako sa mga kamay mo? I'm sorry, Lara. Huwag ka magalala. Sasabihin ko naman sa yung katotohanan eh. Sasabihin ko na rin ang dahilan kung bakit hindi ko agad sinabi sa'yo na ako ang asawa mo. Mamaya na yan. Iligtas muna natin ang tita ko bago pa ang lahat. Kailangan niya tayo. Dinala na nga ulit ni Lara sa ospital ang kanyang tita Lydia. Nawalan ito ng malay kaya lalong nag-alala si Lara. Nang maipacheck na sa doktor si Tita Lydia ay naging kalmado na sila. Doon sila nagkaroon ng pagkakataon para mag-usap. Seryoso sila sa isa't isa. Sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Nahihiya kasi ako. Ang totoo niyan, hindi ko naman talaga kilala ang babaeng pakakasalan ko. Pumunta lang ako ron. Ikaw ang nakita ko. Kaya aaminin ko, nagkamali din ako ng pakakasalan ng araw na yun. Sir, boss kita. Bakit mo hinayaan ikasal ka sa akin? Hindi mo ba alam na magiging issue to sa opisina? Hindi nga nila alam na kasal na ako eh. Dahil sa totoo lang, yun ang araw na pinakaayaw ko sa buong buhay ko. Natahimik naman si Fritz. Para kasi sa kanya yun naman ang pinakamasayang araw sa buhay niya dahil kinasal siya kay Lara kahit nung una ay ayaw naman talaga niyang ikasal. Sorry talaga. Hindi ko alam na ganito kalaki pala para sa'yo ang issue na to. At oo, hinayaan ko na makasal sa'yo. Dahil bukod sa naroon ka at nakakahiya ako mag-back out pa, ginusto ko rin talaga na makasal sa'yo, Lara. Natigilan si Lara noon. Marami pa siyang gusto sanang itanong kay Fritz pero hindi niya ito magawa. Sa huli ay may respeto pa rin siya sa boss niya kahit papaano. Kinabukasan, agad na hinain ni Lara ang resignation letter niya sa opisina ni Fritz.
Alam niyang malaking kawalan ito para sa kanya, pero ayaw niyang magkaroon sila ng issue ng kanyang boss sa kumpanya. Sorry Lara, pero hindi ko matatanggap ang resignation letter mo. Kung ginagawa mo to dahil lang sa ayaw mo ng issue, huwag kang magalala. Ako ang bahala sa'yo. Huwag mo na lang silang intindihin, please. Seryoso lang si Lara noong mga oras na yun. Iniisip pa kung ano ang dapat na isagot niya sa kanyang boss. Tanggapin mo na, sir. Okay lang naman na tanggalin niyo ako eh. May mahahanap pa naman kayong mas better sa akin, hindi ba? No, wala na. Ikaw lang ang fit sa job na yan. Kaya hindi ako papayag ng babakante yan. Naintindihan mo ba? Wala nang nagawa si Lara noon. Oo, aminado naman siya noon pa lang ay crush niya na talaga si Fritz. Kaya nga close na close sila. Pero nang malaman niya ang katotohanan sa likod ng katauhan ng asawa niya, nagbago ang lahat. Parang ang gusto niya nang magpakain sa lupa dahil sa sobrang hiya. I promise you, wala magbabago sa relasyon nyo ng mga katrabaho mo rito sa kumpanya. Oras na may sabihin sila o gawin sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Ako nang bahala sa kanila. Hala, sobra naman. Nahihiya lang talaga ako sa mga tao rito sa kumpanya kaya gusto ko sana na mag-resign. Marami pa namang iba dyan na... Nag-iisa ka lang, Mrs. Santos. Lagi mong tatandaan. Nag-iisa ka lang. Sa kumpanya man o sa puso ko. Kinilig noon si Lara pero hindi niya yung pinahalata kay Fritz. Ginawa nga ni Fritz ang lahat para hindi na magkaroon pa ng issue si Fritz sa kumpanya. Nilinaw niya sa lahat na legal na asawa niya na si Lara at wala na silang magagawa o marereact pa doon. Ay, ano namang feeling na ikaw palang asawa ng CEO? Alam mo friend, panalong-panalo ka na talaga. Hindi ko kasi talaga expected na kayo magkakatuluyan eh. Sana all na lang talaga may isang Fritz Santos. Kahit naman ako, hindi ko ina-expect na siya ang magiging asawa ko. Kung alam mo lang kung gaano kagulong pagiging mag-asawa namin. Diyos ko, alam mo, hindi na ako magrereklamo kung siya ang asawa ko. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon namin, nako, ilalaban ko yan. Si Mr. Santos na yan oh. Ang dami kayo nagkakakrush dyan. Ang akala pa nga ng iba single pa rin siya hanggang ngayon. Tumahimik na lang si Lara dahil sa totoo lang ay kung wala lang silang naging problema ni Fritz ay sigurado na crush pa rin niya talaga ito katulad ng dati. Bago umuwi si Lara ay nagulat siya dahil nasa harapan niya ang kotse ni Fritz. Nagbaba siya ng bintana ng kotse kaya lalong nagulat si Lara. Sumabay ka na sa akin. Sabihin mo na lang kung anong address mo. Malakas ang ulan. Ayaw ko naman na mabasa ka. Tara na. Tumingin ng seryoso si Lara bago tuluyang magsalita. Sir, okay lang po ako. Mauna ka na. Baka may kailangan pa po kayong lakarin. Titila rin naman po ang ulan. Sige na. Hindi na natapos ni Lara ang kanyang sasabihin dahil nagsalita agad si Fritz sa kanya. Lara, you are my wife. Hindi ko hayaan na may mangyaring masama sa'yo. Halika na. Sumakay ka na sa kotse ko. Ay, ano ba naman yan, sir? Tumigil ka nga po kayo dyan at baka may makarinig pang iba sa inyo. Sige na po, ayos lang. Mrs., tara na. Kapag hindi ka pa sumakay ng kotse ko, sisigaw ako rito at sasabihin ko sa lahat na asawa mo na ako. Ano? Hindi ka pa rin ba sasabay? Wala nang nagawa si Lara noon. Inis siyang sumakay. Samantalang si Fritz naman ay todo ngiti dahil napasunod niya si Lara. Sa bahay namin ako uuwi Hindi sa inyo o kung saan man. Maraming salamat. Natawa si Fritz saglit dahil sa sinabi ni Lara sa kanya. Oo naman. Saan ka pa ba uuwi? Sa bahay ko? Well, pwede naman. Asawa naman kita after all. Wala rin naman magiging issue sa opisina dahil alam ng lahat na asawa kita. Sir, pakitigilan nga po yan. Tumataas ang balahibo ko kapag naririnig ko Pinipigilan ko lang din naman ang sarili ko dahil boss pa rin kita. Gusto kitang respetuhin. Tumahimik na lang si Fritz noon dahil alam niyang sasabog na sa galit si Lara kapag pinagpatuloy pa niya ang pangaasar dito. Ilang minuto pa ay nakadating na sila sa bahay ni Lara. May kaunting kilig na nararamdaman ng dalaga dahil kitang-kita niya kung gaano kaalaga si Fritz sa kanya, pero agad niya iyong inalis sa kanyang isipan. Di mo man lang ba ako papapasukin sa bahay niyo? Para na rin makilala ko ang... Hindi natapos ni Fritz ang sasabihin niya dahil sumagot agad si Lara sa kanya. Hindi na sir, tulog na rin naman na yon. At saka hindi pa niya alam na kasal tayong dalawa. Ang alam niya, doon ako sa isa kinasal. Ganun ba? Di mas lalong kailangan na makilala niya ako. Ako naman ang tunay mong... Sir, saka na lang po yan. Marami pa akong problema na kailangang harapin. Huwag po kayo mag-alala.
malalaman pa rin naman niya ang katotohanan dahil hindi ko naman gusto na itago sa kanya to ng matagal. Tumahimik na si Fritz dahil napansin niyang seryoso ang sinasabi ni Lara. Pero may pangako siya sa kanyang sarili. Tutulungan niya ang kanyang asawa kahit na ano pang mangyari. Linggo kinabukasan kaya walang pasok si Lara sa kumpanya ni Fritz. Nagising at nagulat na lang siya sa tawag ng kanyang tita Lydia. Sobrang lakas kasi nito. Lara! Gising na! May nakatok sa pintuan. Hindi ko mabuksan dahil masakit pang opera ko. Tingnan mo nga at baka si Tristan na yon. Tristan? Bakit naman pupunta rito si Tristan? Tita, saglit lang po. Papunta na po ako sa may pintuan. Oh, sige. Tapos balikan mo ako rito ha. Gusto ko makausap si Tristan kung siya man yan. Tuluyan ang binuksan ni Lara ang pintuan at nanlaki ang mga mata niya nang makita na si Fritz iyon. Ang daming dalang pagkain, damit at ilan pang mga regalo. Sir, bakit po kayo nandito? Di ba sabi ko naman po ay saka na lang po kayo magsabi kay Tita Lydia? Isa pa, hindi pa ako nakakapaghilamos sa toothbrush pero nandito na po kayo. Nakakahiya naman po. Lara, kung hindi natin sasabihin ngayon sa tita mo kung ano ang totoo, kailan pa? Sige na, tutulungan naman kita sa pagsasabi sa kanya. Pangako, hindi na kita iwanan sa ere. Pero Sir Fritz, natatakot po ako. Baka bigla na lang siya magalit sa akin. Makakasama po yun sa kanya. Hinawakan ni Fritz ang kamay ni Lara kaya nagulat na naman ang dalaga. Maniwala ka sa akin. Kaya natin dong ipaliwanag sa kanya. Sige na, sama mo na ako. Wala nang nagawa si Lara noon kung hindi papasukin si Fritz sa kanilang sala. Sir, dyan po muna kayo ah. Aalalayan ko lang si Tita Lydia. Sir? Yan pa rin bang tawag mo sa akin? Lara, wala tayo sa opisina. Isa pa, asawa mo na ako. Fritz na lang, okay? Hindi na yon pinansin ni Lara at inalalayan na lang ang kanyang Tita Lydia papunta sa sala. Si Tita Lydia naman ay nagulat dahil sa nakitang lalaki sa loob ng kanilang bahay. Hindi naman kasi niya kilala ang boss ng kanyang pamangkin. Oh Lara, sino naman tong gwapong lalaking ito? Kilala mo ba siya? Kaibigan mo ba? Aba, ang buong akala ko ay si Tristan na, iba pala. Tita Lydia, boss ko po siya, nandito po siya para... Nako, dahil po pala sa dami ng absent niya kaya po pala kayo pumunta rito. Ay pasensya na po kayo ha, wala po kasi siyang mapag-iwanan ng kamag-anak dahil kami na lang po talagang magkasama sa buhay. Napailing na lang si Lara noon, hindi niya alam kung paano sasabihin sa Tita Lydia niya ang totoo. Tita, sana po huwag niyo siyang tanggalin sa trabaho kasi yan na lang pong pinagkukunan namin ng panggastos. Nakita niyo naman po, di ba? Tinulungan niyo pa po ako kanina kaya hirap na hirap po talaga kami. Tita na lang din po ang itatawag ko sa inyo ha. Gusto ko pong malaman yun ha. Hindi po ako nandito para sabihin na tanggal na po si Lara sa trabaho. Nawala ang lungkot ni Tita Lydia sa narinig. Nanlaki din ang kanyang mga mata. Kung gano'n bakit po kayo naparito? Doon lang napansin ni Lydia ang groceries, regalo at ilang damit sa sala nila. Kitang-kita ang ngiti sa kanyang labi noong mga oras na yon. Nandito po ako para sabihin sa inyo na para sa inyo po ang lahat ng dala ko. Kung kulang pa po yan, wala pong problema. Dadagdagan pa po natin yan. Magsabi lang po kayo sa akin. Ay talaga po? Hala, bakit naman po? Ano po bang nagawa ni Lara para bigyan nyo ng ganito karaming regalo? Na-promote po ba siya o nanalo kayo sa loto kaya nag-share kayo ng blessings? Umiling si Fritz pagkatapos ay ngumiti. Ay nako, hindi po. Well, deserve naman po talaga ni Lara ng ganitong treatment galing sa akin dahil sobrang galing niya sa trabaho. Pero hindi po siya na-promote. Agad na tumingin si Fritz kay Lara para siyang magsabi kay Lydia ng iba pang detalye kung bakit siya naroon. Wala nang nagawa noon si Lara. Tita, kaya rin po nandito si Sir Fritz para sabihin po namin sa inyong totoo. Ang totoo po niyan, sa kanya po ako nagpakasal at hindi kay Tristan. Nanlaki ang mga mata ni Lydia nang marinig yun. Ano? Paano nangyari yun? Hindi ba sinabi mo sa akin na kayo ni Tristan ang kinasal? Tita, sinabi ko lang po yun kasi natatakot ako na malaman yung totoo at baka pagalitan niyo po ako. Hayaan niyo po, ikukwento naman po talaga namin ng lahat para malinawan po kayo sa kung ano po talagang nangyari. Yun na nga ang ginawa noong dalawa
Pinaliwanag nilang maigi ang lahat kay Lydia ang nangyari. May lungkot man ang matanda ay thankful pa rin siya dahil napaopera siya ni Lara. Wala na nga yata tayo magagawa. Nandyan na yan Kasal na kayo. Ang tanong ko lang, may balak ba kayo na magmahalan? Hala tita, grabe naman po kayo kung ano-anong sinasabi ninyo. Wala pong ganon. Kinasal lang po kami pero hindi kami nagmamahalan. Pamangkin, hindi mo naman alam kung magkakatotoo yun o hindi. Basta, huwag kang magsasara ng puso mo ha. Nanlaki ang mga mata ni Lara at sasagot na sana nang biglang magsalita si Fritz. Oo nga naman, huwag mo isara ang puso mo. Pwede namang magmahalan tayo, wala namang problema. Asawa mo naman ako Gulat na gulat si Lara sa kanyang narinig. Mukhang magiging magkakampi pa ang kanyang tiyahin at boss laban sa kanya. Nako, malabo po yan. Hindi kami magmamahalan. Yun ang akala ni Lara dahil simula noon ay niligawan na siya ni Fritz. Sa totoo niya na hindi lang siya kung hindi pati na rin si Tita Lydia. Sa araw-araw ay pumupunta si Fritz sa bahay nila Lara, kaya naman lumambot na ang puso ni Tita Lydia sa kanya. Halika Fritz, umupo ka muna rito, ipagtitimpla kita ng kape. Yung kape na paborito mo. Huwag ka mag-alala, may tinapay na rin ako para sa'yo. Ay, maraming salamat po. Maraming salamat na tinanggap niyo po ako bilang asawa ni Lara. Bakit naman hindi? Ikaw pa rin ang tumulong sa akin. Kaya okay na okay tayo sa isa't isa. O siya nga pala, hintayin mo na lang si Lara dito ha. May aasikasuhin lang ako. Ilang minuto pa ay lumabas na si Lara. Ang ganda-ganda ng suot niya at bagay na bagay sa kanya. Ayos na po ba tong suot ko? Baka hindi, nakakahiya kung... Po? Bakit mo ako pinupo? Hindi mo ako boss dito Wala tayo sa opisina ngayon. Oo. Bagay na bagay sa'yo. Sa ganda mo ba naman yan Walang hindi babagay sa'yo na suotin. Bahagyang kinilig si Lara sa kanyang narinig pero agad niya itong pinigilan. Fritz, tigil mo nga yan. Teka, saan mo pa ako dadalhin ngayon? Bakit ko sasabihin? Siyempre, secret na yun. Sumama ka na lang sa akin. Napailing na lang si Lara noon at sumama na lang kay Fritz. Aminado din naman siya na sa araw-araw na pagpunta ni Fritz sa kanila ay nahulog na rin siya kahit papaano dito. Nako, siguraduhin mo lang na maayos sa lugar mo ako dadalhin. Kapag hindi, yari ka talaga sa akin. Ngumiti si Lara pagkatapos noon. Ngumiti naman pabalik si Fritz sa kanya. Oo naman siyempre. Ay nako, wala ka pa rin bang tiwala sa akin kahit araw-araw na akong pumupunta rito sa inyo? Ikaw naman. Tara na. Nanlaki ulit ang mga mata ni Lara nang makita na sa fine dining pala siya dadalhin ni Fritz. Kaya pala binigyan siya ng magandang damit nito. Hala, dito mo naman pala ako dadalhin. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Sana naman lang napaghandaan ko. Lara, sapat na ang ganda mo para pumunta sa mga ganitong lugar. Ano ka ba? Napansin ni Lara na sila lang ang nasa area kaya hindi niya napigilang magtanong ng dalaga kay Fritz. Binayaran mo ba tong place para lang sa ating dalawa? Hala, nakakaya naman sa iba. Anong nakakaya dun? Okay lang naman yun Kilalang kilala ko naman ang may-ari ng restaurant na to. Tahimik lang si Lara na tinitingnan ang mukha ni Fritz. Nakangiti ito sa kanya at sobrang gwapo pa. Mr. Santos, are you courting me? Hindi alam ni Lara kung bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob noong mga oras na yun, pero bigla na lang yung lumabas sa bibig niya. What if I say yes? Ang weird ba naman na nauna ang kasal natin bago ang ligawan? Mahinang natawa si Fritz sa kanyang sinabi pero si Lara ay tahimik lang sa isang tabi. I really don't know what to say. Hindi ko kasi alam kung totoo mga sinasabi mo sa akin. I do understand. Hindi rin naman talaga madaling maniwala sa mga sinasabi ko. Aminado rin talaga ako na kulang pa ang relationship natin sa foundation. Kaya ito, bumabawi ako. Kinilig saglit si Lara pero hindi niya yon pinahalata. Ilang minuto pa ay dumating na ang pagkain nila. Ano, masarap naman di ba? Okay lang yung food nila? Oo, okay naman. Hindi nga lang ako sanay kumain nito pero masarap siya. Thank you so much. Sana wag mo akong laging dadalhin dito Hindi naman kailangan Sure, mas okay nga rin kung unti-unti. Ayaw din kasi kitang biglain. Gusto lang talaga kitang ayayain na mag-date ngayon. Nang marinig yun ni Lara ay hindi siya makapaniwala. Ang boss niya, dinidate na siya.
Ang matindi pa ay asawa na niya ito kahit pa sabihin na hindi naging maayos ang kasal nila noon. Nananaginip ba ako? Dinidate mo talaga ang isang tulad ko? Hindi ka nananaginip. Totoo to. Totoo na I'm making an effort para maging palagay ang loob mo sa akin. Okay lang naman yun, hindi ba? Tumango na lang si Lara noon dahil kapag sumagot pa siya ay alam niyang sasabog na siya sa kilig at baka hindi niya talaga mapigilan ang sarili niya. Pag uwi nila ay himalang gising pa si Tita Lydia. Nakangiti ito kay Lara na parabang kilig na kilig din. O ano, ayos ba yung date nyo? Sayang hindi ako nakasama. Huwag ka mag-alala ha. Inalagaan naman ako ng kapitbahay natin. Pinakisuyuan siya ni Fritz para magkaroon kayo ng oras sa isa't isa. Isa pa, ilang oras lang naman kayong lumabas eh. Okay naman po ang date namin, tita. Medyo nakakapanibago lang po dahil boss ko siya. Tapos ganun ang trato niya sa akin. Huwag din po kayo mag-alala. Nag-order naman po siya ng pagkain para sa inyo. Nako, ang batang yun talaga hindi nakakalimot sa akin. Sabihin mo na lang sa kanya, salamat ha. Ay teka, matanong nga kita. May nararamdaman ka na ba sa kanya? Saglit na natigilan si Lara. Hindi niya alam kung anong isasagot niya sa Tita Lydia niya. Sa tingin ko po, tita, opo, dati pa man po ay may gusto na ako sa kanya. Pero hindi ko po pinapansin dahil alam ko naman po wala akong chance. Pero ngayon po, grabe po ang effort niya sa akin. Kitang-kita ko po yun. Oo nga eh. Hindi ko alam kung okay ba na nagkamali ka ng taong pinakasalan dahil nakita kong okay naman siya. Sana lang talaga maging okay ang relasyon yung dalawa. Sana nga po. Ilang buwan ding nanligaw si Fritz kay Lara. Kung ano-ano ang pakulong ginawa niya para lang sagutin siya ng dalaga. Umabot pa nga sa puntong pinakilala na siya sa buong pamilyang Santos. Ano? Ayos lang naman ba sa'yo na nakilala mo sila? Hindi ka naman kinabahan? Tiningnan ng masama ni Lara si Fritz bago tuluyang magsalita. Anong hindi kakabahan? Halos hindi na nga ako huminga kanina sa harapan nila eh. Grabe, akala ko kakainin nila ako ng buo eh. Tawang-tawa naman si Fritz dahil sa kanyang narinig. Natawa rin siya sa facial expressions ni Lara. Sa una lang yun. Kapag lagi mo na silang nakikita at nakakausap, okay na yan. Hindi ka nakakabahan. Sana nga, mukha kasing kakabahan ako habang buhay eh. Oo nga pala Lara. Sa tingin ko naman, sapat na ang ilang buwan na magkakilala tayo. Gusto ko lang sanang itanong kung nagbago na bang nararamdaman mo sa akin. I mean, nakikita mo na ba ako bilang asawa mo? Nanlaki ang mga mata ni Lara dahil sa tanong ni Fritz sa kanya. She never expected that. Ba't alam niyang kailangan na rin ni Fritz ng sagot niya? Sir, Fritz, gusto ko lang malaman mo na sobra ko na-appreciate ang pagbibigay mo ng oras sa akin. Sobrang effort mo. Alam mo, sa lahat ng manliligaw ko, ngayon lang ako nakaranas ng katulad mo. Tahimik lang noon si Fritz pero grabe na ang kaba sa puso niya. Noon ay confident siyang makukuha niya agad ang oo ni Lara pero habang nagtatagal ay natututo siyang maghintay at magmahal ng tunay. So, anong meaning? Alam mo Lara, kinakabahan talaga ako eh. Dapat nga hindi ko muna tinatanong sa'yo to eh. Pero gusto ko na talagang malaman ng totoo. Fritz, hindi naman ako sasama sa'yo kung wala lang sa akin to. Ilang buwan na rin tayong ganito. Kaya oo, sinasagot na kita kahit pakasal na tayo. Gulat na gulat si Fritz kaya napayakap agad siya kay Lara noon. Sobrang higpit ng yakap niyang yun. Parang hindi na siya makakahinga sa sobrang higpit. Totoo ba to Lara? O hindi mo alam kung gaano ako kasaya? Ganito pala kapag totoong pagmamahal no? Sobrang kaba, excitement, halo-halo na eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kanina. Parang ako nahihina eh. Natawa naman si Lara. Kinikilig din siya noong mga oras na yun dahil finally, mahal na nila ang isa't isa. Hindi na ito sapilitan lang dahil sa pangangailangan. Oo, totoo yun Fritz. Mahal na kita. Gagawin ko rin ang lahat para mapasaya kita tulad ng lagi mong ginagawa sa akin. Ang sarap pakinggan. Mahal na mahal din kita. Pagkaraan ng ilang araw ay sinabi na rin ni Lara sa kanyang Tita Lydia na sila na ni Fritz. Aba talaga ba? Buti naman kung ganon. Masaya ako para sa inyo. Sabi ko naman kasi sa iyo kayo talagang para sa isa't isa ni Fritz. Opo tita, hindi ko nga rin po akalain na aabot kami sa ganitong punto.
Kitang-kita ko naman po na mahal niya ako kaya alam ko pong deserve niya na sagutin ko ng oo. Ganyan nga dapat talaga ang isang relasyon. Punuin niyo ng pagmamahal ang isa't isa. Sigurado akong matatagumpay kayo. Ang buong akala ni Lara noon ay basta sinagot niya si Fritz ay okay na ang lahat. Ang hindi niya alam ay simula pa lang yun ng mas maganda nilang relasyon sa isa't isa. Uy, saan mo ba ako dadalhin ha? At talagang naka-blindfold pa ang mga mata ko ngayon. Ano naman bang palabas to? Teka lang, chill ka lang dyan. May naayos pa ako rito. Huwag kang maglala. Hindi ka naman masasaktan eh. Mahal na mahal kita eh. Oh sige, pero bilisan mo lang ha. Kilala mo naman ako. Ayaw ko sa madidilim. Ang hindi alam ni Lara ay nasa harapan na niya ang kanilang mga pamilya. Ang plano pala ni Fritz ay kapag umuo na sa kanya si Lara ay yayayain na niya itong magpakasal ulit. Ready ka na? Tatanggalin ko na yung blindfold mo ah. Oo, kanina pa ako ready. Ano bang... Natigil sa pagsasalita si Lara dahil nagulat siya sa dami ng tao sa paligid niya. Ang lahat ng pamilya nila ay naroon, pati na ang mga kaibigan. Nagsimula na siyang kabahan. Alam niyang hindi yon simpleng dinner lang. Pagtingin niya sa likod niya, Fritz is kneeling on one knee. Napatakip tuloy ng bibig si Lara dahil sa gulat. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ano na naman ba to? Kakasagot ko lang sa'yo a week ago. Tapos may paganito na? Alam mo ikaw, puro ka sorpresa. Hindi man lang ako makabawi sa'yo. Surprise? Well, hindi naman ako papayag na hindi makasal ulit sa'yo. Alam kong napakabilis na mga pangyayari pero ayaw ko kasing magsayang pa ng oras. So Mrs. Lara Abosejo Santos, will you marry me again? For love and relationship this time? Oo naman. Siyempre oo ang isasagot ko. Mahal na mahal kita eh. Dahil doon ay nagsigawan na ang lahat ng bisita. Walang mapaglagyan ng kilig nila. Go Lara and Sir Fritz! Inggit man ako pero masaya ako para sa inyo. Be in love and free! Bakit ka naman maiinggit kay Lara? Kung pwede namang ikasal ka rin. Nanlaki ang mga mata ni Ira. Kilig na kilig siya. Feeling niya ay si Tristan na ang sagot sa mga dasal niya noon. Pagkatapos ng engagement party nila ay naging busy na sina Fritz at Lara sa pag-aayos ng kanilang kasal. Love, may napili ka na bang gown? Ilang beses ka na rin nag-fitting, di ba? Wala pa rin akong final eh. May gusto ako kahapon pero parang may mas maganda pa eh. Ang hirap. Baka naman gusto mo ng 5. Tapos roulette ang batayan pagdating ng araw ng kasal. Napatawa ng konti si Lara pero mahahalata mong pagod na siya sa kakaayos ng kasal nila. Grabe ka naman. Syempre gusto ko yung perfect. Once in a lifetime to, love. Nung unang kasal ko kasi sa'yo, hindi naman bongga yun, di ba? Ngayon, makakabawi na ako. At kahit ano pang suotin mo, promise ko sa'yo, maiiyak pa rin ako sa kasal at sa altar. Gaon man ang suot mo itong bedsheet natin sa kama. Okay? Salamat, love. Ikaw lang ang nagpapagaan ng pakiramdam ko. Ay nako, ang swerte ko talaga dahil ikaw ang asawa at magiging asawa ko ulit. Humalik sa noon ni Lara si Fritz. Team tayo dito, okay? Kung gusto mo, samahan kita ulit bukas. Gusto ko rin makita kung alin dyan ang perfect para sa wife ko. Sure ka? Baka sa dami ng papasukan nating butik, ikaw ang unang mapagod. Okay lang. Basta ba, may pagkain pagkatapos. Treat mo ako ng dinner kasi mapapagod ako kakahintay. Sabay silang natawa dahil sa sinabi ni Fritz. Oo ba, sige ba. Walang problema kung akong taya bukas. Kinabukasan ay pumunta na ang dalawa sa butik. Si Lara ay nasa fitting room habang si Fritz ay nakaupo sa sofa sa labas. Nagbabrowse ng phone pero paminsan-minsan ay sumusulyap sa kurtina. Lumabas ang attendant habang inaayos ang kurtina. Sir, ready na po si Ma'am Lara. Ayos, excited na ako. Finally, alam kong sobrang ganda niya dyan. Unti-unting bumukas ang kurtina. Lumabas si Lara na nakasuot ng eleganteng off-shoulder lace wedding gown. Hawak-hawak niya ang laylayan habang dahan-dahang lumalakad. Wow, ang ganda mo talaga. Kahit anong damit o gown ang isuot sa'yo, bagay na bagay. Hindi ba masyadong makintab? Baka mukha akong disco ball sa altar nito. Seryoso si Fritz na umiling. Hindi no, para kang diwata na bumabalang para pakasalan ako.
Sir, ang swerte niyo po. Bagay na bagay sa kanya ang gown. Ang ganda ng fit. Parang siya lang talagang may-ari niyan. Parang, ito na nga yun. Naiiyak ako, Fritz. Hinawakan ni Fritz ang kamay ni Lara bago tuluyang sumagot. Kung yan ang napipiliin mo, approve na approve sa akin. Pero kahit anong gown, ikaw pa rin ang pinakamagandang bride para sa akin. Ito na nga eh. Ito ang gown ko sa araw na ikakasalulit ako sa iyo, Fritz. Pagkaraan ng ilang linggo ay kinasal na nga si Lara kay Fritz. Nakatayo si Fritz sa harap ng altar, halatang kabado pero nakangiti. Nakatingin sa dulo ng aisle. Tumutugtog ang wedding march at lumalakad si Lara at may hawak na bouquet habang nakangiti at may luha sa mata. Fritz, tinatanggap mo ba si Lara bilang iyong asawa sa hirap at ginawa, sa lungkot at ligaya, sa sakit at kalusugan hanggang kamatayan? Opo, Father, I do. At ikaw naman, Lara, tinatanggap mo ba si Fritz bilang iyong asawa sa hirap at ginawa, sa lungkot at ligaya, sa sakit at kalusugan hanggang kamatayan? Naluluha na si Lara noong mga oras na yon. Apo, Father, I do. Sa ngalan ng simbahan at ng Diyos, ipinapahayag ko kayo mag-asawa. Fritz, maaari mo nang halikan ng iyong bride. Naghiyawa ng mga bisita. Dahan-dahang lumapit si Fritz kay Lara at hinalikan siya ng buong pagmamahal. May halong tuwa at luha sa kanilang mga muka. Pagkalipas ng isang taon ay masayang nag-celebrate ang dalawa ng kanilang wedding anniversary. Nakaupo si Fritz sa mesa habang inaayos ni Lara ang simpleng anniversary dinner. May spaghetti, wine at maliit na cake sa gitna. Wow, ang effort mo tonight ah. Parang hindi lang anniversary to. Well, anniversary nga, di ba? Dapat special talaga. Grabe, ang bilis. 1 year na yun. Dati, boss at crush mo lang ako eh. Kinabahan na si Lara noon pero hindi niya pinapahalata kay Fritz. Speaking of 1 year, may isa pa akong regalo sa'yo. Talaga? Ano yun? Nasaan? Inabot ni Lara kay Fritz ang maliit na box na parang jewelry box. Buksan mo. Kung ano man ang nandyan, yun ang regalo ko para sa'yo. Binuksan ni Fritz ang box. Sa loob ay may maliit na white baby shoes at pregnancy test na may 2 linya. Saglit siyang natigilan. Wait, Lara, buntis ka? Oo, love. Magiging tatay ka na. Oh my God, talaga ba? Totoo to? Ang galing mo! Ang galing natin dalawa! Natatawa na naiiyak si Lara dahil sa reaksyon ni Fritz. So, happy anniversary? Happy anniversary! Sobra! Best gift ever to para sa akin. Tumingin si Fritz sa tiyan ni Lara at hinimas-himas ito. Hi baby, this is Daddy. We can't wait to meet you. Siguradong pati siya hindi na rin makahintay na makita ang daddy niya. After 9 months, kumain ng prutas si Lara habang nanonood ng TV. Bigla siyang napahawak sa tiyan niya. Napasinghap sa sakit. Fritz! Fritz! Ang tiyan ko! Masakit na talaga! This is not good anymore. Feeling ko anytime lalabas na talaga siya. Ha? Ngayon na ba? As in ngayon na? Sa tingin mo ba magbibiro pa ako ngayon? Bilisan mo ng kumilos, hindi ko na kaya! Natatarantang kumilos si Fritz. Okay. Wait. Hospital bag check, car keys check. Ikaw, teka, dahan-dahan lang. Tinulungan ni Fritz si Lara na tumayo. Halata ang kaba pero pinipilit na maging kalmado. Habang umaandar ang kanilang kotse ay hawak-hawak ni Fritz ang isang kamay ni Lara habang nagmamaneho. Kaya mo to, love. Konting tiis lang. Nandyan na si baby. Konti na lang talaga. Himatay na ako rito. Ano bang sinasabi mo? Ikaw pang hihimatayin sa ating dalawa? Ay nako, kung magdadaldal ka pa, ikaw ang papaanakin ko nito sa loob ng kotse. Sige ka. Ito na nga, nagmamadali na nga eh. May-ari ako ng kumpanya at kaya kong solusyonan ng lahat. Pero hindi ang ganitong bagay. Nang makarating na sila sa ospital, si Lara ay dinala agad sa labor bed. Pawis na pawis. Pinapalakas ng doktor at nurse. Si Fritz naman ay hawak ang kamay niya at halos maputol na sa higpit ng kapit ni Lara. Okay, Mrs. Santos, isa pa. Malapit na. Don't worry, makikita mo na si baby. Nasa crowning na po, konti na lang ma'am. Kayang-kaya niyo po ito. Si Fritz ay umiiyak na rin habang kinakausap si Lara. Ang galing mo, love. Ang tapang mo, kaya mo yan. Talo mo pa ako, muntik na akong himatayin kanina eh. Ilang minuto pa ay narinig na nila ang iyak ng sanggol. It's a girl, mom.
Congratulations po. Tumigil ang mundo sa sandaling yun. Tahimik si Lara at Fritz habang pinapahawak sa kanila ang sanggol. Hello, baby. Thank you kasi hindi mo na pinahirapan si Mami. Lumabas ka kaagad. Sobrang thank you. Ang liit niya. Ang ganda niya. Parang ikaw. Pero syempre akong kamukha niya. Sa akin ka naglihi. Tawagin natin siyang Amara. Bagay na bagay sa kanyang pangalan na yon. Nag-umpisa nang umiyak si Fritz. Amara, tama ka. Bagay nga sa anak natin ang pangalan na yun. Hey Amara, welcome to the world. Nakahiga si Lara ng payapa. Si Fritz ay nakaupo sa tabi niya at may hawak na maliit na name card na may nakasulat na Baby Amara Santos, 7.1 pounds. Simula ngayon, 3 na tayo. Sobrang magical ng pag-ibig. Next time, gawa ulit tayo ng baby. Lalaki naman para pantay na. Kung makahirit ka dyan, parang ang dali lang manganak ha? Ikaw kayang umiri dito. Tingnan ko lang kung anong reaksyon mo. Joke lang, love. Alam ko naman na mahirap magbuntis. Tinitingnan ko lang talaga kung pagbibigyan mo ako ulit. I love you. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Makalipas muli ang 1 taon, nakaupo si Fritz sa rocking chair. May hawak na bote ng gatas at pinapadede si Amara. Si Lara ay nakaupo sa sofa. May unan sa likod, hawak ang tiyan at halatang buntis muli. Ayan anak, daan-daan lang. Huwag masyadong sabik. Parang daddy mo lang oh. Unang kita pa lang kay mami, gutom na agad ang pagmamahal ko. Ang drama mo talaga kahit kailan. Kung may award lang sa pagiging dramatic dad, champion na ako. Hinaplos-haplos ni Lara ang kanyang tiyan. Sana ready ka na ulit. Baka next year, 2 nang pinapadede mong baby. Ha? Wait, Lara, buntis ka ulit? Oo, kaninang umaga ko pa nalaman. Gusto ko sanang sabihin agad pero gusto ko munang makita kayong dalawa. Napanganga si Fritz, napatingin kay Amara, tapos ay kay Lara. Dahan-dahan siyang ngumiti ng malaki. Oh my God, 2 na sila. Magiging ate na si Amara. At magiging mas busy ka na. Bring it on, kahit 5 pa yan. Basta ikaw ang nanay nila. Bumaba ang tingin ni Fritz kay Amara. Hinawakan niya ang maliit na kamay nito. Ate Amara, ready ka na ba maging ate? Tumawa si Lara. Dahan-dahan ay isinandal ni Fritz ang ulo niya sa balikat ni Lara habang si Amara ay payapang natutulog na sa kanyang dibdib. Hindi porkit nagkamali tayo sa mga desisyon natin sa buhay ay hindi na natin ito maitatama. Laging tatandaan na habang tayo ay nabubuhay, may pagkakataon tayo na ayusin ang mga mali natin. Oo, hindi natin yun mabubura pero pwede na rin tayong maging mabuti, maging isang tao na puno ng pagmamahal sa kanyang puso. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat. At hanggang sa muli, paalam!